At sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, mahigit 20 tao ang namatay sa pag-atake ng suicide bomber sa Iraq at pagbabawal ng Amerika sa mga kababaihan na maging bahagi ng combat operations ng militar, tinapos na. Ito ang mga globalita ni Edwin Eusebio. Nababalot pa rin ang sindak ngayon ng mga Iraqis. Ito'y matapos na makunwaring nakikipaglibing ang isang suicide bomber. May 22 taong namatay nang pasabugin ng suicide bomber ang sarili nang nasa loob na sila ng Shiite Mosque. Maging ang mga ay nagmamadali para magamot ang mga sugatan. Bukod sa mga namatay, may 50 tao pa ang sugatan. Ang pag-atake ng suicide bomber ay kasunod ng pressure ng pamahalang Iraq na pinangungunahan ng mga Shiite Muslims. Pinangangambahan ngayon ang paglalaman naman ng sectarian conflict sa Iraq bunsod ng magkalabang Shiite at Sunni Muslims. Wala pang umaako ng responsibilidad sa pag-atake, subalit may hinala mga may gawa na ito ng mga Shiite Muslims ang may kaugnayan sa Al-Qaeda terrorist group. Formal nang tatapusin ng US military ang pagbabawal sa mga kababaihan na magsilbi sa frontline combat. Ang pasyang ito ay maaring magbukas ng libo-libong trabaho para sa mga babae sa serbisyo militar. Ang hakbang na ito ay kasunod ng naunang pagbibigay luwag sa mga lesbian at bakla na maging bahagi ng US Armed Forces. Ito ay sa kondisyong hindi sila magiging lantad. Sinaasal si US Defense Secretary Leon Panetta ang mismo maghahayag ng pag-aalis ng ban sa mga kababaihan sa US Military Service. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.